So, sa ating pong paglilingkod po, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ay napakahalaga na tayo po ay magpatuloy, no? Sapagkat katulad po sa ating pinag-aralan noong nakaraang Sunday, na pinakita po ni Lord kung ano po ba yung buhay po natin, no? So, atin po nalaman yung buhay po natin na napakahalaga po pala na tayo po ay mag-ipon ng mga kayamanan po sa langit. Okay? Ano po ba ang mga kayamanan sa langit? Siyempre, yung mga bagay na spiritual. Right? No? Sapagkat yung kayamanan sa lupa, hanggang lupa lang po yan. Hindi po natin madadala. Tama po? Okay? Pero yung mga bagay tungkol sa Panginoon, spiritual na bagay, idala-dala natin yon hanggang sa tayo po ay kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya our topic this morning is about the graces of our great salvation. No? The graces of our great salvation. Ang mga biyaya ng ating dakilang kaligtasan. Okay? So bago tayo magpatuloy, ay nais ko pong tanungin ang bawat isa sa inyo, kayo po bang lahat ay biniyayaan po ng Diyos? Amen. Biniyayaan po tayo ng Diyos, no? Opo, buhay natin, lakas natin, biyaya po yan ng Diyos. Hindi po yan dahil sa lakas po natin. Kaya sabi po ni Paul, sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ. No? Hindi naman sabi niya, hindi naman sinabi niya through me, no? Through Christ, which is strengtheneth me. So ano papalakas po sa atin si Lord? Tama po? Kaya po, nagagawa natin ang mga bagay sa buhay po natin because of our God. Tandaan po natin yan, mga kapatid, no? Not because of our strength, no? Not because of our wisdom, knowledge, understanding. At ito po ay dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa buhay po natin. Kaya napakaganda po sa isang Kristiyano na makita niya na yung buhay pala niya, na lahat pala sa kanya ay galing sa Diyos. No? Sigurado po, ang pagkaganyan, ang recognition o ang tinatawag po na acknowledgement ng isang mananampalataya, sigurado po, ang puso niya, lagi ho yan nakabaw sa Panginoon. Amen po? Bakit? Kaya sa Lord lahat Hindi po sa atin. Ang lahat po ng mga bagay sa buhay po natin ay galing po ito, no? Sa ating Panginoon. Ngayon, pag-aralan natin ang tungkol po sa tinatawag na great salvation. Bakit great salvation? Bakit dakilang kaligtasan? Yung ating pag-aaralan po ngayon. Tandaan po natin, yung great salvation, ang nagbigay po nito, yung ating great God. Tama? Dakilang Diyos po kasi ang siyang nagbigay, nagkaloob sa atin, ng tinatawag po na eternal salvation. Dapat maintindihan po natin ito, no? Once kasi na maintindihan natin yung totoong doktrina at ang totoong tinatawag na Christian living or practical na pamumuhay, tandaan po natin, yung isang anak po ng Diyos, talagang lumalago po yan, tama? Nagpapatuloy po siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? Kasi may pundasyon na siya tama po? Mahalaga po kasi yung pundasyon natin sa ating Panginoon. Kaya, ayaw po ng Diyos na para bagang wala lang tayong natutunan. No? Diba dati nating kinagisnan, baliwala lang, no? Okay lang. Basta makadalo lang, okay lang yan. So, hindi ho ganon. Ang tunay na paglilingkod po sa Lord
dapat meron kang naintindihan na unawaan. Tama po? Dapat nakatanim sa puso mo, sa isip mo, yung mga bagay tungkol po, no, sa ating Panginoon. Kaya ang ating paksa na ito, dapat ito po ay tumimo, no, sa ating mga puso, na dapat makita ho natin na ang kaligtasan pa lang ito, yung dakilang kaligtasan, ay biyaya po ng Diyos. Okay? Biyaya po ng Diyos. Okay? Ngayon po, ito po yung tinatawag na God's blueprint. No? Pag sabing blueprint, ito po yung plano. Tama po? No? Katulad ng mga arkitekto, katulad ng mga engineers, no? Bago nila gawin ang bahay, siyempre meron niyang blueprint. Tama? Para po maintindihan na, makita ho nila na ito pala yung mga bagay na ito. Itong gagawin ko, at the same time, ang maging resulta po nito ay maganda. Kasi nga po, nakaplano. Meron siyang blueprint eh. Tama po? May susundan po siya, ibig sabihin. May ginawa siyang para sundan yung gagawin po niya o yung project po niya. No? Pero dito, ganun din sa Lord. No? God's blueprint of salvation from eternity to eternity. No? Mula sa walang hanggan patungo sa walang hanggan. Bakit? Bakit po sinasabi natin from eternity to eternity? Because our God is eternal God. No? Wala siyang hanggang Diyos. Tama po? Wala siyang hanggang Diyos. No? Siya po'y tinatawag na soberanong Diyos, pinaka makapangyarihan po sa lahat. Kaya nga, tayo po ay naniniwala na God is God and He does His will. No? Ang Diyos ay Diyos. Hindi po pwedeng magbago ang Panginoon. Siya talaga ay Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi mo siya kilalanin sa buhay mo. Okay? At nagagawa niya ang kanyang ibig, yung kanyang nais. Okay? Pero tandaan po natin, iba ang kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao. Totoo po ba yan, mga kapatid? Iba po ba ang kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao? Iba. Basahin po natin Isaiah chapter 55. No? Verse 8. Anong sabi ko dito? Sabi po ni Lord, Isaiah chapter 55, verse 8. Sabi po dito, ni Lord, for my thoughts are not your thoughts. Tama po? Neither are your ways my ways, saith the Lord. Sino daw nagsabi nito? Si Lord. Tama po? Okay? Sabi ni Lord, sapagkat ang aking mga kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Totoo po ba yan? Totoo po yan. At maging ang inyong lakad o daan na aking daan. Magkaiba po. Pero dapat yung kaisipan ng Diyos, yun din dapat ang kaisipan natin. Tama? Hindi po pwede na ang kaisipan natin, yun ang sundin ni Lord. Dapat ang kaisipan natin ay parehas tugma doon sa kaisipan ng Diyos. At ang ating lakad, dapat yung lakad din ng ating Panginoon. Okay? So, malinaw po mga batid. Kaya dito sa Isaiah chapter 46, basahin po natin muli ang Isaiah chapter 46, mga kapatid. Okay? Verse 9 up to verse 10, sabi dito, remember the former things of old. No? For I am God, sabi ni Lord,
there is none else. Okay? I am God, and there is none like me. So, ako ang Diyos na walang katulad. Ako ang Diyos na walang katulad sa akin. Sabi po ng ating Panginoon. Wala po siyang katulad, mga kapatid. Verse 10, ano sabi? Declaring the end from the beginning, tingnan niyo po, and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Tingnan niyo po, no? Malinaw po na ang kanyang payo ay mananayo. Sabi po sa Tagalog, at ang sabi ni Lord ay gagawin ko ang lahat na aking kaligayahan. Okay? Kung saan po maligaya si Lord, gagawin po niya yan. Amen po? Okay? So, ibig sabihin lamang po, hindi kayang pigilan ng tao kung anong gawin ng Diyos. Tama? Ang ibig lamang sabihin, kung anong ginawa ng Diyos, kung anong gagawin ng Diyos sa atin, hindi po tayo pwedeng magreklamo. Tama? Hindi po natin pwedeng sisihin ang ating Diyos. Right? Kaya tingnan niyo po mga kapatid, maraming tao sinisisi ang ating Panginoon. Di po ba? Pagka merong nawala ng pamilya o mahal sa buhay, Lord, bakit niyo pa ito kinuha? Bakit ito sinasabi na? Kasi hindi nila naintindihan. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagkasubirano ng Panginoon, hindi nila naintindihan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, hindi nila naintindihan ang mga aral ng ating Panginoon. Na kung atin pong titingnan sa banal na kasulatan, napakaraming talata sa Biblia, na ang buhay po natin ay bigay ng Diyos. Amen po? At kung ang buhay po natin bigay ng Diyos, ang tanong ay ito, may karapatan po ba siya na bawiin ang buhay na ito? Tama. May karapatan siya. Bakit? Binigay lang sa atin. Katiwala lang po tayo. Amen po? Kaya hindi dapat sisihin ang Panginoon. Dapat lagi natin isipin, Lord, alam ko po, meron kayong dakilang layunin kung bakit ganito po ang nangyari sa mahal ko sa buhay. Kasi tandaan po natin, ang buhay po natin, may katakdaan po iyan, mga kapatid. Amen po? Hindi ho natin alam kung anong klaseng kamatayan meron po tayo. Amen? Hindi din natin alam kung kailan tayo mamamatay. Alam ba natin kung kailan tayo mamamatay? Diba? Wala naman nakakaalam ni kahit sino. Di po ba? Si Lord lang po ang siya nakakaalam. Bakit? Katulad po sa aking binasa sa Job, chapter 1, verse 21. Ano sabi ni Job? God gave and God hath taken away. Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang siyang kukuha. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya dito ay, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, dapat alamin natin kung ano po ba ang ginawa ng Diyos tungkol sa ating kaligtasan. Kaya nga ang ating paksa, the graces of our great salvation. Kasi meron talagang kaligtasan, whether you like it or not. Meron po talagang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Okay? Dalawa po yan. Number one, yung tinatawag po na eternal salvation. Pag sabing eternal salvation, ito po, napakahalaga po ito ha. Dapat po natin makita ito. Kasi marami pong nadadaya po dito, mga kapatid. Pag sinabing eternal salvation ng kaligtasan, ito po ay gawa ng Diyos na ikaw ay niligtas sa impyerno. Tama? That is eternal salvation.
Pastor, bakit iligtas ako sa impyerno? Bakit may impyerno ba ako? Yes, because of sin. Tama? Na ating minana kay Adan at kay Eva. O, tingnan niyo po mga kapatid. Kaya obligado. Kasi kung walang kaligtasan, walang kabuluhan ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Tama? Kaya nga tayo tinubos para tayo ligtas. Right? That is eternal salvation. No? Tandaan po natin ang pinag-usapan dito mga kapatid, napakahalaga yung kaluluwa ko natin. Ang pinag-usapan natin ang kaluluwa ng bawat isa. Hindi po biro yan mga kapatid. Kaluluwa mo, kaluluwa ko, kaluluwa natin lahat. Ang pinag-usapan po dito. Yung nakasalalay po dito sa tinatawag po na eternal salvation. Ngayon, ang tanong, meron po ba sa Biblia yung sinasabi na eternal salvation? Basahin po natin mga kapatid. Meron po. Okay? Sa aklat po ng Hebreo chapter 9, o chapter 5, sorry po, chapter 5, verse 9, no? Hebreo, chapter 5, verse 9. Okay, sabi po dito, and being made perfect. Okay, sino tinutukoy po dito na being made perfect? Ang ating Panginoon Kristo. He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Meron ba eternal salvation? Malinaw. Sinong author? Si pastor ba? Yung tao ba? Kapatid natin? Mangangaral bang author ng kaligtasan? Hindi. Si Lord, yung author of our eternal salvation. Ano pa pong katibayan para masabi natin na Lord, ikaw pala Lord ang nagligtas sa akin sa impyerno. Basahin po natin mga kapatid. Para po ay marami tayong ebidensya sa ating pong pag-aaral na ito. No? John chapter 10, verse 28 up to verse 29. Sabi po dito ng ating Panginoon Kristo, siya po nagsalita po dito sa mga Hudyo during the time. Sabi po dito sa verse 28 ng chapter 10 ng John, and I give unto them eternal life. May binigay ba na buhay na walang hanggan? Meron. Sino ang tinutukoy niya na and I give unto them? Sinong them? Yung mga tupa, tama? Yung mga anak ng Diyos. Sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. Okay? Ano ba mo sabi dito? And they shall never perish. At sila ay hindi kailanman mapahamak. So wala nang kapahamakan pagka tayo po ay binigyan na ng eternal life ng ating Panginoon. Dapat manindigan po tayo. Amen po? Okay? Kaya nga ang ating paniniwala sa ating kaligtasan ay biyaya po ng Diyos kasi ang kaligtasan ito ay ginawa ng Diyos sa atin. Para sa atin mga kapatid. At kahit kailanman, hindi tayo mapapahamak. Okay? Ang aral natin, ito po talaga ang totoong aral. Hindi katulad ng ibang aral. Tanggapin mo si Kristo, maligtas ka, pagka ikaw naman na backslide, balik-load ka ulit, tanggapin mo ulit. Hindi ho ganun. Na pabalik-balik. Once lang po tayo iniligtas ng Panginoon. Amen? So malinaw po mga kapatid, tandaan po natin yan kasi once natin po ito maintindihan ang kaligtasan ito na binigay ng Diyos sa atin, walang dahilan para hindi ka magpatuloy sa ating Panginoon. Amen po?
Kasi ang totoong paglilingkod, ang totoong church, dapat nakukonvert ka sa tamang aral ng Diyos. Amen po? Hindi dapat kaya ka na pumunta sa isang church dahil marami sila. Dahil mayayaman sila. Di ba? Hindi naman yung basihan eh. Dahil ang gaganda, ang lalaki ng kalasimbahan. Dahil lahat dumadalo doon, doktor, engineer, architect. Di ba? Wala hong ganon, mga kapatid, sa Biblia. Okay? Ang totoo niyan, ang tunay na paglilingkod, dapat makita ho natin na ang basihan ay ang totoong aral ng Diyos. Amen po? Yung tamang doktrina, yung totoong doktrina, hindi ho yan nakikita sa mga bagay na material. Ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi yan nakikita sa isang pastor na nag-doctorate. Hindi po yan nakikita sa isang pastor na mayaman. Hindi po yan nakikita, mga kapatid, sa isang pastor na walang pinag-aralan. Dapat natin makita na ang totoong paglilingkod ay taglay ang totoo at tamang aral ng ating Panginoon. So malinaw po, mga kapatid, God is God. He does His will. No? Kaya dito tayo ngayon, mga kapatid, sa ating binasa kanina, sa John chapter 8. Meron pong 5 bagay po dito na dapat ko pong ipahayag po sa inyo tungkol po sa tinatawag na the graces of our great salvation. Okay? So yun po ang una, eternal salvation. Kaya ito po ngayon ang pag-aralan po natin. May pangalawa, gusto ko lamang pong ibigay sa inyo para hindi ho mabaliwala yung pangalawa. Una, eternal salvation. Pangalawa, tinatawag po siya na temporal salvation. Okay? Ano po ba ang temporal salvation? Siyempre, yung temporal dito po sa lupa. Tama po? Sa mga ginagawa natin lahat, kailangan din po natin yung kaligtasan na yun. Bakit? Kasi po nabubuhay pa po tayo, right? Pagka wala na tayo dito, hindi na natin kailangan temporal salvation. Amen po? Kasi nandun na tayo kay Lord. Okay? So bakit kailangan natin? Kasi tayo po ay nasa laman pa. Amen? Tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa. Nandito pa po tayo. Kaya kailangan natin ang temporal salvation. Sino may gawa niyan? Ang Diyos at saka ikaw. Amen? Yun po ang temporal salvation. Kaya nga tayo, binigyan ni Lord ng buhay para magawa natin yung nais ng Panginoon. Amen po? Para ano? Para maligtas tayo. Saan? Sa mga maling pamumuhay. Tama? Maling paglilingkod. No? Maling doktrina. Mahango tayo sa tama mula sa mali. Punta sa tama. Ano pa po? Maligtas tayo sa mga aksidente, sa mga trahedya. Tama ba? Kaya tayo nagpe-pray sa ating Panginoon. Okay? So malinaw po yun, mga kapatid. Kaya dito po sa Romans chapter 8, focus tayo ngayon sa eternal salvation, mga minamahal. Okay? Eternal salvation. Romans chapter 8, verse 29, sabi po dito, sa ating scripture reading kanina, sabi po ni Pablo, for whom he did foreknow. No? Sapagkat sila na nakilala niya ng una. Okay? Sinong nakilala niya ng una? Tayo. No? Tayo po yun, yung tinatawag po na foreknow, ibig sabihin, tinatawag din po siya na foreknowledge. Foreknowledge of God. Pag sabi hong foreknowledge, alam na po ni Lord
Noon pa. Tama? Yun po yung foreknowledge, ibig sabihin. No? Alam na po ni Lord na ikaw ay iligtas ng Panginoon. Okay? Kaya nga po yung foreknowledge, ito din pong tinatawag na the electing or choosing grace of God. No? Ito po yung tinatawag po. Kaya po sa doktrina po tayo ngayon, kasi napakahalaga po ito mga kapatid. Ibig sabihin po, meron pong timeline si Lord. No? Meron siyang timeline sa kanyang mga ginawa about eternal salvation. Ngayon ang tanong, meron po bang talata sa Biblia na hinirang tayo ng Diyos o pinilitan ng Diyos before the foundation of the world? Meron po bang talata? Kasi maraming mga Kristiyano na allergy po nito, ayaw nila tanggapin. Kasi ang iniisip po nila, unfair naman si Lord. Kung ganon, hindi po unfair si Lord. Kaya nga po, di ba, sinabi ko na kanina na God is God, He does His will. Ang Diyos ay Diyos at nagagawa niya ang kanyang ibig. Gusto po ni Lord eh. Diba? Kaya wag po natin paniwalaan yung mga para bagang mga tradisyon na paniniwala na hanggang ngayon nasa atin pa, pero ang totoo pala, ang tunay na aral sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin mga kapatid. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Sabi po dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. So meron po bang foreknowledge na sinasabi? Meron. No? Hinirang ayon sa kalaman sa mulat mula pa ng Diyos Ama. Tingnan niyo po. Through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Sabi po dito ni Pedro, grace unto you and peace be multiplied. Dapat intact sa atin na tayo, ang kaligtasan pala natin, itong ginawa ng Diyos, na tayo pala, hinirang na ng Diyos before the foundation of the world. Ano pa po sabi dito? Ephesians chapter 1, no? Verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito, Ephesians chapter 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, no? To the saints, mga saints po, mga na-born again na, which are at Ephesus, unto the faithful in Christ Jesus. Verse 2, grace be to you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. Take note, hindi ho partial, kundi all spiritual blessings. Ito po yung kaligtasan natin. Doon po sa langit. In heavenly places in Christ. Sa anong paraan? Anong ginawa ng Diyos Ama sa atin? Verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Tingnan niyo po, meron ba nangyaring
us. Sinong us? Tayo. Yung church, yung mga mananampalataya, yung mga anak po ng Diyos. Nasabi ho dito that we should be holy and without blame before Him in love. Tingnan niyo po. Malinaw po. Kaya nga po, di po ba ang Diyos ang unang umibig sa atin? Hindi naman tayo eh. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay iniligtas, tayo po ay nirang, pinili before the foundation of the world. Verse 5, having predestinated us unto adoption. Itinalaga pala tayo sa pag-kukup-kup. Adoption. Bakit? Bakit adoption? Kasi hindi naman tayo dati anak ng Diyos eh. Tama? Anak tayo dati ng pagsuway. Inadopt tayo ni Lord. Yes! Inadopt tayo ni Lord. Dinala tayo ni Lord. Sa katubusan. Anong sabi yun dito? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Bakit ginawa ito ng Diyos? Kasi po, malinaw na dahil sa mabuting kaluguran ng Kanyang kalooban. Kalooban po yan ng Diyos eh. Hindi po natin kalooban. Kaya nga, di ba? Sabi po ni Lord, sa Isaiah chapter 55 verse 8 kanina, my thoughts are not your thoughts. Neither my ways are your ways, says the Lord. Malinaw po yun, mga kapatid. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, no, malinaw, dahil sa Kanyang biyaya, wherein He hath made us accepted in the beloved. Sino ang tumanggap sa atin? Una, ang Diyos. Hindi naman tayo unang tumanggap sa Diyos eh. Kundi ang Diyos ang unang tumanggap sa atin. Ngayon, ano po ang nagsisilipan ng araw na yon? Ay, tanggapin mo si Kristo. Dahil pag hindi mo tanggapin si Kristo, hindi ka ligtas. Tinatakot pa yung tao. Hindi po. Ang unang tumanggap sa atin, si Kristo. Amen? Kaya natin tanggapin ang aral ni Kristo kasi tinanggap na po tayo ng ating Diyos. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His glory. Tingnan niyo po. Dahil pala sa kayamanan ng Kanyang biyaya, tayo pala ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung tinatawag na foreknowledge. Pinili na po tayo, hinira na po tayo before the foundation of the world, mga kapatid. Kaya, sa binasa natin kanina sa Romans chapter 8, mga kapatid, no? Sa ating binasa kanina, balik tayo sa Romans chapter 8, mga minamahal. Kaya ito pong sabi ng ating kapatid na Pablo, verse 33, sabi dito, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth.
Sino ba ang maglalagay ng anumang mga bagay sa ikapaparatang na mga hinirang ng Diyos? Hindi natin pwedeng paratangan. Amen? Kasi ito totoo na sinasabi po ng Panginoon na tayo po ay hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos before the foundation of the world. Ano pa po ang ebidensya na tayo po ay hinirang ng ating Panginoon? 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. No, actually, marami na po itong pag-aaral na ginagawa natin. Bakit po? Kasi ang gusto po ni Lord, ito ang mga aral na ito, maintindihan po natin. No? Maunawaan po natin. Lagi dapat natin ito mapakinggan, ang aral po ng Panginoon. Sapagkat napakasarap yung aral po ng Diyos, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ano sabi yun dito? But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Sino ang kausap ni Pablo? Mga brethren, mga kapatid. Okay? Ano ba pong sabi dito, mga minamahal? Because God had from the beginning chosen you to salvation. Tingnan niyo po. No? Malinaw. Dahil buhat sa pasimula. Bakit pasimula ang sinasabi po ni Pablo? Because the beginning of our salvation, no other than our God. Tama? Siya ang una. Siya ang nagligtas sa atin. Kaya nga sabi doon sa John chapter 3 verse 16, for God. Pag sinabi pong for God, ibig sabihin, He is the beginning of our salvation. Amen po? For God. Diba? For God so loved the world. Yun pong tinatawag pag sinabi niya, so loved the world, ibig sabihin po, mga kapatid, the boundary of our salvation. Pag sabing world, ito po yung mga hinirang lang, mga pinili lang ng ating Panginoon. Okay? Ano pang sunod? And He gave His only begotten Son. Anong ibig sabihin? The blood of our salvation. Tama? Ang dugo ng ating kaligtasan. Sino? Si Kristo. Binigay niya ang ating Paiso Kristo sa atin. No? For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Anong kasunod? Whosoever believeth in Him, that is the beneficiary of salvation. Kaya tayo sumasampalataya sapagkat tayo po, mga kapatid, ay iniligtas ng Panginoon. Amen? Dahil tayo tinubos ng ating Paiso Kristo. Wala naman talaga tayo original na fake pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya po ito na sa atin ngayon, ito po ay bunga, ebidensya ng eternal life, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya anong sabi po dito? Acts chapter 13, verse 48. Anong sabi po dito ni Pablo, mga minamahal? Acts chapter 13, verse 48. Tsaga-tsaga po tayo sapagkat ito pong katotohanan na aral, mga kapatid. And when the Gentiles heard this, ano ho ang narinig na mga hintil? Pangangaral ng salita po ng Diyos. They were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life. Anong kasunod? Believe. No? Malinaw po. Ang mga itinalaga sa buhay na walang hanggan ay nananampalataya. Ano ang una? Buhay na walang
Malinaw po eh. Sabi po naman nakasulatan, and as many as were ordained to eternal life, believe. E paano maging una ang believe dyan? Ang una, eternal life. Ordained. Ordained to eternal life. Kahit kailan hindi ho mauna yung faith. Amen? Bakit? Si Lord yung author ng ating faith. Kaya tayo nagkaroon ng faith ngayon kasi bunga ito. Ebidensya. Pruweba ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya nga, yung fruit, bunga, fruit of the Spirit, 9 fruit of the Spirit. Ano po yun? Love, joy, peace, long-suffering. Ano pa? Meekness, gentleness. Pang-pito, ano? Faith. O bunga, ebidensya. Yung faith. Kaya tanggalin na sa isip natin, sa puso natin, na ang faith, hindi po yun ang cause ng kaligtasan. Amen? Ang faith ay dapat makita ho natin na ito pala ay bunga, ebidensya ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Amen po? Una ang kaligtasan, kasunod yung faith. Tama? Parang punong kahoy yan. Anong una? Puno o mga sanga? Ano ang itinanim? Anong sa ilalim? Puno ba o sanga? Siyempre puno. Kung puno yung nauna, sinong una nagligtas sa atin? Ang Diyos. Tama? Una yung kaligtasan, kasunod bunga. Kasunod sanga, bunga. Kaya ang pananampalataya ay bunga po yan. No? Hindi po yan yung cause ng ating kaligtasan. Kundi yan po ay fruit, or evidence of our eternal salvation. Okay? Anong una? Ulit. Anong una po? Kaligtasang eternal o pananampalataya? Pananampalataya pa rin. Hindi po kaligtasan ang una. Pagliligtas ng Diyos. Kasunod, pananampalataya. Bakit? Hindi lahat ng mga tao ay may pananampalataya. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 3. Verse 1 up to verse 2. Sabi nito, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. Verse 2. And that we may be delivered from unreasonable and wicked men. For all men have not faith. Hindi pala lahat ng mga tao ay may pananampalataya. Tingnan niyo po. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya, bunga po yan kasi. Ebidensya yan na binigay ng Diyos po sa atin. Okay? Tingnan niyo po. Pagkatanungin mo ba yung drug addict kung meron siyang pananampalataya, ano sasabihin niya? Siyempre meron. Di ibig sabihin, ligtas siya. Di ba? Nakuha niyo ba ang punto, mga kapatid? Oh. Yung mga scammer, may pananampalataya din yan. Di ba? Oh. Di ibig sabihin, ligtas sila dahil faith. Hindi po. No? Hindi po.
Sapagkat ang sabi ni Lord, hindi lahat ng mga tao ay may pananampalataya. Okay? Sabi-sabi lang yun. Madali lang kasi sabihin. Tama po? Madali lang sabihin na ako ay may pananampalataya. No? Ang iba nga, sexy pa magsalita. Ay, of course. Ako din. Ay, may pananampalataya. So what? Di ba? Oh, tingnan niyo po. Pero ang tanong, ang kanila bang ginagawa, merong pananampalataya sa Diyos? Di ba wala naman? Anong malaga? Ang salita o gawa? Gawa. Anong basihan ni Lord? Gawa. Anong tinitingnan ng Diyos? Puso mo. Tama? Hindi naman yung salita mo eh. Kasi ang salita, pwedeng pikain yan. Pwedeng sasabihin, oh, madali lang. Di ba? Katulad ng mga politiko ngayon, mga suwain. Di ba? Ayan naman lahat, naka-ano yan sa budget, lahat. Pero ang totoo niyan, wala ko. Oh. Pag tinanong mo, may pananampalataya rin. Tandaan po natin, sabi ni Lord, hindi lahat ng mga tao ay may pananampalataya. So malinaw po yun. Because of the foreknowledge of God, tayo po ay hinira ng Diyos, pinili ng Diyos before the foundation of the world. Tanong, kaya po ba gawin ng Diyos na meron na siyang pinili before the foundation of the world? Kaya ba gawin ng Diyos? Amen. Kaya. Kung nagawa niya ang buong mundo, kaligtasan pa kaya? Amen po? Kaya niyang gawin. Na walang nagdilikta sa kanya. Sa kanya po yung nais at kalooban, mga kapatid. Okay? Ganon din po, mga minamahal. Kaya, sa ating paglilingkod na ito, tandaan po natin, lahat po yan nakita ng Diyos. Okay? Basahin po natin, mga kapatid. Ang aklat po ng Psalms. Okay? Psalms chapter 139. No? Kailangan biblical po tayo. No? Kailangan nabasa natin kung ano po ba ang mga ginawa ng Diyos, mga kapatid. Psalms chapter 139. Verse 1. Sabi po dito, O Panginoon, sa wikang Tagalog, sabi ni David, iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Tingnan niyo po, alam pala ng Diyos ang ating pag-upo at ang ating pagtindig po mamaya. Alam po ng Diyos yan. Walang lingid sa ating Panginoon. Verse 3, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. O, alam ng Diyos yun. Yan pa kayang kaligtasan. Kung alam ng Diyos, kaya din niya gawin na tayo po ay hirangin before the foundation of the world. Verse 4, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos. No? Yung sasabihin natin, wala pa sa bibig natin, sa dila natin, pero alam na ng Diyos. Right? Talastas na ng Panginoon. Yes! Dahil sa kanyang kapangyarihan. Di po ba? Ano pa po? Iyong, sabi ko dito, sa verse 5,
iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Verse 6. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin, ito'y mataas, hindi ko maabot. Ang kaalaman po ng Diyos, ang katalinuhan po ng Diyos, hindi kayang abutin ng tao. Amen? Amen. Sabi po ni David, hindi po natin kayang i-absorb, hindi natin kayang abutin ang kaisipan, yung kapangyarihan, yung nais ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po, saan ang tao ngayon? Diba? Wala ho. Wala ho tayo, mga kapatid. Alam po yan ng Diyos ang lahat. Kaya walang imposible sa Panginoon. Kaya nagagawa ni Lord na tayo po ay iniligtas before the foundation of the world. At ang kaligtasan na ito, gawa na po yan ng Diyos. Amen po? Hindi yung gagawin pa lang. Kaya nga, may foreknowledge eh. Next. Anong kasunod? Sa Romans chapter 8, balik po tayo doon mga kapatid. Number 1, foreknowledge. The electing grace of God. Okay? Kita natin, dahil po sa foreknowledge ni Lord, meron po siyang hinirang before the foundation of the world. Maraming tao po na diring-diring ito sa mga aral ng ating Panginoon. Ayaw ho nila makinig ito, mga kapatid. Ayaw nila pakinggan po ito. Pero ito po ang totoong aral ng ating Panginoon. Mahalaga lamang meron tayong paninindigan, right? Kung ayaw na paniniwalaan, so what? Diba? Ano naman kung ayaw nila? Ang mahalaga, ito ang biblical, ito ang tamang aral, ito ang totoong aral po ng ating Panginoon. Hindi po dapat silang masunod, dapat ang masunod salita ng Diyos. Amen po? Amen. Dapat sa paglilingkod ang masunod ang Diyos, hindi po yung mga maling sinasabi ng mga pastor o sino man mga ngaral na wala naman batayan sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos. May Biblia sila, pero palamuti lamang ang Biblia nila. Ang pinapangaral, pabor lamang sa kanilang maling doktrina, ngunit ang tunay at totoong doktrina ng Diyos ayaw pong paniwalaan. Verse 29, Romans chapter 8, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Kaya maraming pastor ito, hindi rin naniniwala sa predestination. Yung pagtatalaga ng Diyos sa kanyang mga hinirang sa buhay na walang hanggan. Okay? Pero malinaw. No? Sabi po sa wikang Tagalog, sapagkat sila nakilala niya ng una, ay itinalaga rin niya upang maging alinsunod sa anyo ng kanyang anak, sa ating Jesucristo, upang siya nawa ay maging panganay sa maraming mga kapatid. Tingnan niyo po mga minamahal. Si Kristo po ba, anak din siya ng Ama? Anak po ba si Kristo? Tayo din po anak ng Diyos. Kaya siya po yung panganay sa lahat na kapatid. Sabi po ng ating Panginoon, no? Nung siya po ay nagkatawang tao, during the time. Now, verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Kaya po malinaw na tayo po, mga kapatid, ay itinalaga ng ating Panginoong Diyos sa buhay na walang hanggan. Ito po yung tinatawag
na predestinating grace of God. Basahin po natin Ephesians chapter 1, no? Verse 11. Sabi po dito, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His will. Kaya pala ito, meron po siyang itinalaga sa buhay na walang hanggan, dahil ang sabi po ni Pablo, alinsunod sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay. Si Lord po ba gumagawa ng lahat ng mga bagay? Yes. Ano ba pong sabi dito? Ayon sa payo ng kanyang sariling kalooban. Hindi ho kalooban nating masunod. Amen? Dapat ang kalooban po ng Diyos ang siyang masunod. Ito po ang tunay na aral, mga kapatid. Pag talaga sa atin ni Lord, sa buhay na walang hanggan. Galatians chapter 4, basahin po natin. Ano pong sabi dito ni Pablo uli, mga kapatid? Galatians chapter 4, okay, verse 4 up to verse 5. Sabi dito, but when the fullness of time was come, no? Meron palang itinakdang panahon ang ating Panginoong Diyos. God sent forth His Son, made a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that ye might receive the adoption of sons. Tingnan niyo po. Tayo pala ay inadopt ng ating Panginoon, kaya tayo po ay itinalaga sa buhay na walang hanggan. Predestinating grace of God. Lahat po ito, grace ni Lord. Gawa po ng Diyos. Number 3, sa ating binasa kanina sa Romans chapter 8, ito naman po ang tinatawag na sa verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called. Tayo din pala tinawag. Ito po tinatawag na we called by the power of God. Irresistible grace of God. Pag sabing irresistible, mga kapatid, hindi mapigilang biyaya ng Diyos. Hindi kayang pigilan ang biyaya ng Diyos. Hindi kayang i-born again, hindi kayang pigilan ng tao ang pag-born again ng Diyos sa atin. Tandaan po natin ang nag-born again, hindi yung pastor. Right? Ang nag-born again, hindi salita ng Diyos. Ang nag-born again sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Basahin natin ang Titus chapter 3, mga kapatid. Titus chapter 3, verse 5. Anong sabi ho dito? Not by works of righteousness which we have done. Hindi sa magitan ng mga gawa ng katwiran na ating nagawa. But according to His mercy, He saved us. Paano tayo iniligtas ng Diyos? Ayon sa Kanyang kahabagan. Anong sunod? Anong ginawa? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago ng banal na Espiritu. Kaya po, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na ligtas, meron po iyang pagbabago. Amen? Hindi po pwedeng wala.
Okay? Meron po yung pagbabago. Kasi, babaguhin talaga siya ng ating Panginoon. Amen po? Babaguhin talaga siya ng Espiritu ng Diyos sapagkat malinaw sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago ng banal na Espiritu. Ito po yung tinatawag na eternal code. Pagtawag sa atin sa buhay na walang hanggan. 2 Timothy chapter 1 verse 9, ano pong sabi roon? Okay, basahin po natin, mga kapatid. 2 Timothy, okay, chapter 1, verse 9, mga kapatid. Dapat alam natin mga talata para malaman po natin yung tamang aral ni Lord. 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi dito ni Pablo, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi sa Tagalog na siya nagligtas sa atin. Sinong siya? Yung Diyos. At tumawag sa atin ng isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, not according to our works. Kaya ang kaligtasan, hindi ho pwede sasabihin natin, ay kaya ako naligtas kasi gumagawa ako ng mabuti. Mali. Not according to our works. Okay? Sunod, anong sabi pa po dito mga kapatid? Not according to our works, but according to His purpose and grace. Pastor, bakit tayo hinirang ng Diyos? Bakit tayo iniligtas ng Diyos? According to His own purpose and grace. Yun po ang sagot. Ayon sa Kanyang layunin at biyaya. Hindi po dahil sa layunin natin. Amen? Hindi dahil sa gusto natin. Kundi ito ay gusto ng Diyos, ginawa po ng Diyos. Which was given us in Christ Jesus. Kailan? Before the world began. Malinaw po. Kaya ang kaligtasan tapos na. Amen? Before the world began. Hindi ho, gagawin pa lang. Hindi ho. Tapos na, ang gagawin na lang natin, bilang ligtas, anong gagawin natin? Maglingkod sa Diyos. Amen po? Hindi para mapunta sa langit, kundi para tayo pagpalain ng Diyos dito sa lupa. Amen po? Para sundin ang kalooban ng Diyos. Para gawin ang kalooban ng Diyos bilang ligtas. Kaya tingnan niyo po, ang tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos, siya po yan ligtas. Kasi hindi ka naman gagawa kung hindi ka ligtas. Amen po? Alam nga naman, gagawa ang hindi ligtas, hindi gagawa yun. Hindi pupunta sa simbahan po yun. Amen po? Hindi po yan magbasa. Hindi po yan manalangin. Sa Kanya, hate na hate niya ang mga gawain ng Diyos. Ayaw niya. Diring-diring siya sa gawain po ng Diyos. Bakit? Hindi siya ligtas. Mga kapatid. May pandinig siya pero hindi siya makarinig. May unawa siya pero hindi siya makaunawa. Okay? Bakit? Ang hindi ligtas ay patay po yan, spiritual. Amen? A dead person cannot know the spiritual things. Amen po? A dead person cannot hear the word of God. A dead person cannot see, cannot enter into the kingdom of God. Patay. Anong mangyayari sa patay? Kahit na hawakan mo yan, kahit na pagsalitaan mo yan,
walang response yan. Amen po? Pero ang buhay po ba may response? May response. Buhay ka eh. Kaya ang dahilan kung bakit minsan tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, kapatid, pasalamat ka kasi buhay ka. Amen? Hindi ka patay. Dapat ipagpasalamat na sa Diyos. Pastor, nasasaktan ako sa iyong preaching. Pasalamat ka kapatid kasi tanda yan na ikaw ay buhay. May response. Amen? Ang mahirap nang wala ka ng response sa salita ng Diyos. Parang gabi. Ang gabi, basahin mo man ng isang drum, hindi pa rin nababasa. Subukan yung gabi, kuha kayo ng isang dahon ng gabi. Kahit na ilunod mo yan, pagtanggal mo ng gabi, tuyo pa rin yan. Anong gusto natin? Buhay o patay? Siyempre buhay. Diba? So malinaw po, na tayo po ay born again ng Espiritu po ng Diyos, mga kapatid. Tayo po ay hinango ng Diyos mula sa kadiliman patungo po sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Now, number 4. Number 1, for knowledge. Number 2, predestinated. Number 3, called. Number 4, sabi dito, basahin natin. Romans chapter 8 verse 30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called them, he also justified. Inaring ganap na po tayo ng Diyos. Amen? Pag sabing justified, inaring ganap po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito pong tinatawag na justifying grace of God. Basahin po natin. Romans chapter 3 verse 24. Romans chapter 3 verse 24. Sabi po dito, being justified freely. No? Walang bayad pala ito. Yung pag-aaring ganap sa atin ng Diyos. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tingnan niyo po. Tayo po, mga kapatid, binigyan ng katwiran ng Diyos ng walang bayad sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon sa katubusan na nakay Kristo Jesus. Kaya tayo po ay tinubos ng ating Panginoon dahil po tayo binigyang katwiran po ng ating Panginoon. Kaya ang katwiran natin ngayon dapat katwiran ng Diyos, right? Sapagkat tayo po ay binigyan na ng katwiran ng ating Panginoon sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, yung John 3:16, hindi ko yan offer ni Lord para tanggapin mo siya, maligtas ka. That is not an offer. Ano po yung John 3:16? Ano po yan? Declaration. Pagdeklara yan ng Diyos kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Amen po? Deklarasyon po yan. Iba yung offer kaysa deklarasyon, mga minamahal. Kaya hindi natin dapat paniniwalaan ang maling aral na automatic ABC. Diba? Marami ngayon nangangaral ABC. Diba may nangangaral pa sa palengke? May nangangaral pa kung saan-saan na kanilang lagi sinasabi, tanggapin mo lang kapatid si Kristo, maliligtas ka na.
Lagi nila sinasabi, accept. Anong sunod? Believe. Anong see? Confess. Ligtas ka na, mga kapatid. Mali. Ang kaligtasan hindi sa gawa ng tao. Amen? Hindi dahil sa response ng tao ang kaligtasan, kundi ito po ay gawa ng Diyos. Naging walang silbi ang katubusan ng Panginoon kung ganun ang klaseng aral na ginagawa ng maraming mga aral ngayon na kanilang hinahawakan yung kaligtasan. Ang totoo niyan, ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Malinaw po yan, mga kapatid. Okay? Kaya nga tayo binigyan katwiran ng ating Panginoon. Bakit po ba ang ating Jesucristo ay ipinanganak, mga kapatid? Matthew chapter 1, ito pong dahilan na ito po ay sinulat na rin ni Isaias. No? Propeta Isaias, pinrapisi na po ito ni Isaias. Matthew chapter 1 verse 21, ang sabi, and he shall bring forth. Sinong she? Si Maria. No? Kaya maraming tao ngayon ang binibigyan ng papuri si Maria. Diba? Yung mga pinyapransang Maria, yun pong pinupuri. Kaya nagpipiesta sila. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Anong dahilan? For he shall save his people from their sins. Ang dahilan kung bakit ipinganak ang ating Jesucristo, malinaw po, for he shall save his people. Sinong ililigtas niya? Yung kanyang mga tao. Tayo po yun. Amen po? Mga hinirang ng Diyos po yun. Mga kapatid, before the foundation of the world. Kaya kailangan may ebidensya, may prueba, ang pagliligtas po ng Diyos sa atin at ang kanyang iligtas ang kanyang mga tao. Sino mga tao ito? Yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya mahalaga yung maintindihan po natin yung tinatawag po na justifying grace of God. Sa atin po pinag-aralan po ito, for knowledge, predestinated, called, and justified. Ang tanong, meron po bang ginawa ang tao sa kaligtasan dito sa ating pinag-aralan? Wala. Sino may gawa lahat? Ang Diyos. Tama? Ang Diyos ang may gawa ng kaligtasan. Hindi yung tao, mga kapatid. Mali po yun. Bula ang mga ngaral. Ang isang mga ngaral, kapag ka ang kanyang pinapangaral